Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules ika-6 ng Agosto taong 2025. Huling namata ng LPA na ating minomonitor sa layong 173.8 na kilometro silangan ng Virac, Catanduanes. Kapansin-pansin ang lawak ng mga thunderstorm na nakakaapekto sa bansa at nagdudulot ng pag-ulan lalo na sa silangang bahagi. Inaasahang magdudulot ito ng pag-ulan sa Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas. Mararanasan ng maulap na panahon at pag-ulan sa mga lugar na ito. Kapansin-pansin din ang paglapit nito sa Bicol Region na nagdadala ng maulap na panahon, thunderstorm at biglaang buhos ng ulan. Base sa latest outlook, habang lumalapit ito sa ating kalupaan, hihilahin ito ang hanging habagat. Lubos na maapektuhan ang kanlurang bahagi ng bansa at habang papalapit ito, halos ang buong bansa ay makakaranas ng thunderstorm. Kaya naman pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan sa posibleng malalakas na pag-ulan. Inaasahan nating tatawid ang LPA sa bansa, pakanluran ng Luzon at lalabas sa Bolinao at Baguio bago kumilos pa Hilaga at mawala. Lubos po nating pinapahanda ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa mabababang lugar at malapit sa mga ilog. Marami na pong napaulat na nagkaroon ng leptospirosis dahil sa pagbaha. Kaya naman, kahit hindi ito maging ganap na bagyo, asahan pa rin natin ang pag-ulan. Sana po ay nakapaghanda na kayo. Matagal na po nating inulat ang posibilidad na may papasok at tatawid na LPA sa bansa. Makikita po natin sa climatological track na sa buwan ng Agosto ay kadalasang may mga LPA na tumatawid sa Luzon o kaya'y lumalapit bago lumihis. Manatili po tayong alerto at updated sa mga bagong ulat panahon upang makapaghanda tayo ng maaga. Ang ating kaalaman ng ating sandata sa ganitong kalamidad. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon. Asahan ng magandang panahon sa umaga na may bahagyang maulap na papawirin. Sa hapon at gabi, lalakas ang epekto ng thunderstorm dahil sa patuloy na paglapit ng LPA na tatawid sa Luzon. Sa Quezon Province, Bicol Region, Polillo Islands, Infanta, Mobo, at San Fernando, asahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan dulot ng LPA. Sa mga kababayan nating lubog pa sa baha, ang LPA na ating minomonitor, kahit hindi maging ganap na bagyo, ay magpapaulan pa rin at magdadagdag sa baha na dulot ng nakaraang bagyo. Marami na ang nagkasakit ng leptospirosis dahil sa matinding baha. Kung mayroon kayong ideya upang makaiwas sa baha at sakit, gawin agad ito. Kung kayo naman ay may bota, laging isuot bago lang umusong sa maruming tubig at hugasan ang inyong paa na na-expose sa maruming tubig. Visayas. Dahil sa paglapit ng LPA sa silangang bahagi ng bansa, apektado na ang Eastern Visayas, lalo na sa mga lugar ng Catarman, Palapag, Calbayog, Catbalogan, Dolores, Borongan, Tacloban, Giwan, Naval, Villaba, Baybay, at Masin. Asahan ng maulap hanggang sa makulimlim na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan ng magandang panahon sa umaga. Ngunit sa hapon at gabi, lumalakas ang epekto ng mga thunderstorm na nagdudulot ng pag-ulan. Maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mindanao. Asahan pa rin ang maulap hanggang sa makulimlim na papawirin sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Davao, Soc-Sargen, at Zamboanga dahil sa paghila ng LPA ng hanging habagat na nagmumula sa timog ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ng maaliwalas na panahon ngunit may tsansa pa rin ng biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa mga thunderstorm. Lumalakas ang epekto ng mga thunderstorm sa hapon at gabi. Mabibilang ang hulo sa makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na epekto ng hanging nagmumula sa timog. Palawan. Makakaranas pa rin ng maaliwalas na panahon na may bahagyang maulap na papawirin dahil sa mga thunderstorm na dala ng hanging habagat. Sa susunod na araw, inaasahan nating lalakas muli ang hanging habagat at hihilahin ng LPA na magdudulot ng pag-ulan. Maging alerto pa rin ang mga kababayan natin sa Palawan dahil mas lumalakas ang epekto ng thunderstorm sa hapon at gabi na nagpapaulan. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Maganda ang lagay ng karagatan na magandang balita sa mga kababayan nating may maliliit na sasakyang pandagat. Walang mataas na alon na ating inaasahan sa kahit anong baybayin ng ating karagatan kaya naman malaya nang makapaglalayag ang ating mga kababayan na mangingisda.
Ngunit, iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga mahal sa buhay. Ingat po, mga kababayan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong low pressure area. Kanina ito ay huling namataan silangan ng Virac, Catanduanes. Itong low pressure area na ito, nakikita nga natin na posibleng lumapit o hindi kaya tumawid sa landmass ng Luzon area. Nakita nga rin natin na mababa pa naman ang tsansa nitong low pressure area na ito na maging ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Gayun pa man, kailangan pa rin mag-ingat kasi maging bagyo man o hindi itong low pressure area na ito, sa mga susunod na araw ay posible pa rin ito magdala ng mga paulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin maki-update sa mga ilalabas na advisory. Samantalang southwest monsoon naman o habagat sa extreme northern Luzon pa rin nakakaapekto. Para naman sa lagay ng panahon, sa Quezon, sa Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar, asahan nga natin na yung trough extension nitong low pressure area na ito ay posible magdala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar. Para naman sa lagay ng panahon, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorm. Para naman sa lagay ng ating panahon, nakita natin sa Quezon at Bicol Region, yung low pressure area mismo ang magdala ng mga paulan sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, fair weather condition pa rin ang ating inaasahan at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Nabanggit nga natin kanina na sa extreme northern Luzon na lang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat, kaya sa mga areas na hindi apektado ng trough ng low pressure area ay posible pa rin makaranas ng mainit at maalinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating nga ng hapon tumataas ang mga tsansa ng mga thunderstorm. Agwat ang temperatura sa Metro Manila at Tuguegarao ay 26 to 34 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi at 30 to 24 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat ang temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon, Visayas at Mindanao, nakikita natin Eastern Visayas, posible nang maging maulan dulot ng trough o hindi kaya ng low pressure area mismo. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao area, asahan pa nga rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa Iloilo, 27 to 31 degrees Celsius sa may Tacloban, sa Davao at Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius at 24 to 33 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Para sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, nakita natin sa Legazpi hanggang Biyernes, posibleng maging maulan pa rin dulot nga ng low pressure area na ating minomonitor o yung kanyang trough o hindi kaya yung extension. Pero pagdating ng Sabado o pagdating ng weekend, posible na nga gumanda o mag-improve yung panahon sa lugar na yan. Para naman sa Metro Manila at sa may Baguio City, Thursday to Saturday, asahan nga natin partly cloudy to cloudy skies pa rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat at temperatura sa Metro Manila, Thursday to Saturday ay 25 to 33 degrees Celsius. 17 to 23 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Kabisayaan, sa may Tacloban, Thursday until Friday pa nga rin, inaasahan natin na magiging maulan pa rin. Kaya patuloy tayong mag-antabay. Pero pagdating nga rin ng Sabado o pagdating ng weekend, nakikita natin yung pagbuti ng panahon sa kanilang mga lugar.
Sa Metro Cebu naman at Iloilo City, Thursday to Saturday patuloy pa nga rin ang fair weather condition with chances pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu, Thursday to Saturday, 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo City at 26 to 32 degrees Celsius sa may Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Mindanao area, sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, Thursday to Saturday, wala naman tayong nakikita mga weather system na magdadala ng pangmatagalan o pangmalawakan ng mga pag-ulan. Kaya asahan pa nga rin natin mga tsansa lamang ng mga thunderstorm ay ating babantayan tuwing hapon at gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius or Thursday to Saturday. 24 to 33 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:23 ng gabi at sisikat ng 5:41 ng umaga.